sabi ni BP Sara, siya pa rin ang abogado, pero mayroong mga binilin si PRRD na dapat gawin ng kanyang mga abogado. So, eto na yung play ni Tatay Digong. Si Kaufman pa rin dahil talaga namang siyang pinakamagaling na abogadong pwede nating makuha. Pero nahihit ako na mukhang bibira sila ng pressure, pamempressure ng politics. Di ba? Nakuha na yan ni Tatay Digong. Ang sabi ni Tatay Digong noon sa isang interview, wala namang pumapansin sa akin noon. Pero buhat nung minura ko, sino na nga yung presidente ng Amerika na minura? Si Obama. Buhat nung papakain ko sa buhaya yung mga European press. Sikat na siya sa mga sikat na po siya sa mga anong tawag natin dyan? Teka lang, tumigil na yata ako. Tigil na ba? Ayun, okay naman pala. Gumagalaw naman pala. Nung si Obama, minura niya, doon lang siya pinansin ng mga press. Malamang yan yung diskarte na ngayon kasi walang international pressure Malamang yan yung binili ni Tatay Digong dito. Kaya, ngayon, kung may magmamagaling pa, nagpasya na si Tatay Digong, kung mas magaling pa kay Digong, ako po, hindi naman po sa pagyayabang, umaamin naman ako na magaling ako. Kaya nga dineklara ko yung sarili ko, political analyst Okay, hindi, sa totoo lang po. Kaya po ako bilib na bilib kay Tatay Digong. Minsan hindi ko maintindihan kung bakit ganyan yung diskarte ni Tatay Digong. May mga ganun moment ako. Pag na-realize mo kung ano yung ginagawa ni Tatay Digong, ay ganun pala. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung nawala si Tatay Digong ng ilang araw, naalala niyo yun? Nung nawala siya ng ilang araw na tapos napabalita na, naku, may helicopter na galing ng Davao, dinala sa Singapore. Nasa Singapore si Tatay Digong, nagpapagamot. Mga ganun-ganun. Sabay lumabas si Tatay Digong na nakamotor. Hindi ko maintindihan yun Pero nung lumabas si Tatay Digong na nakamotor, at aminado siya na inaasar niya lang yun. Puta, sabi ko, henyo talaga tong mama na to Maraming instances na hindi ko siya maunawaan. Pero kinakailangan mo lang maniwala. Bakit? Hindi ko alam kung sa lawak po, alam niya na kung ano magaganap. Alam niya na. Kaya tignan po ninyo. Hindi natin mahuli yan si Tatay Digong na nagkamali siya kay BBM. Very safe siya. Kami nun, kasi BP Sara sinusuportahan namin Siyempre, iba tayo ng suporta nun dahil umayaw si Bongo Kami nun, takantaka Bakit kaya ayaw i-endorse ni Tatay Digong si BBM? Anak niya, ini-endorse niya. Tapos, ang sabi ni Tatay Digong nung, bahala na kayo sa ulo. Basta iboto nyo lang yung anak ko. Putya, ngayon pala, di ba? Kaya pala hindi ma-endorso yan ni Tatay Digong dahil babalik sa kanya yan pag in-endorso niya Alam niyo yun kung bakit? Presidente yan. Meron po yung mga intelligence. Sagana po sa intelligence si Tatay Digong bilang presidente ng Pilipinas. Tapos mag-endorso siya ng napaka-ironic, di ba? Ibabato sa kanya yan Putya, akala ko ba war on drugs ka? Bakit ang inendorso mo ay Kaya kayo, maniwala po kayo. Maniwala lang tayo, magtiwala tayo kay Tatay Digong. Alam niya yung ginagawa niya.
Ang worst na pwede mangyari kay Tatay Digong, mamatay siya sa kulungan, pero tansyado niya na yun. Bayani siya. Alam niyo yan, yung mga ganyang katatalinong tao, hindi po yan yung iniisip, yung pang ganito lang, yung pang buhay pa tayo. Dalawa lang sila na nakita natin, o tatlo, isama natin si Ninoy. Ang tawag dyan sa mga taong ganyan sa history, conscious hero. Si Jose Rizal, ang akusasyon sa kanya, conscious hero siya eh. Unlike sila Bonifacio, hindi naman sila conscious na ginagawa namin to, magiging hero kami. Si Rizal, lahat ginagawa niya. Alam niya balang araw magiging hero siya sa mga pinagagawa niya. Kaya maingat si Rizal eh. Si Ninoy, di ba? Pinipigilan na, huwag ka nang bumalik, papatayin ka. Yun nga gusto ko eh, para maging hero ko eh. Ang problema ni Ninoy, kaya kina-question yung pagka-hero niya, hindi sapat na maganda yung pagkamatay mo. Dapat may ginawa ka rin. Di ba? Okay. Isa pa. Si Tatay Digong. Alam niya yan eh. Alam niya yan. Imagine niyo kung nakapagtulungan lang siya. Tignan niyo ha. Halimbawa, makipagtulungan na lang ako kay BBM. Nasaan si Tatay Digong ngayon? Halimbawa, nakipagtulungan siya. Yung anak niya, sinabi niya, makipagtulungan ka na lang dyan kay BBM. Nasaan si Digong ngayon? Di naroon, pakuya-kuya-kuy lang siya. Baka walang pumapansin sa kanya. Di ba? Na-extend niya pa yung kanyang hanggang ngayon. Matagal nang retirado sa pagka-presidente. Lagi pa rin siyang nasa balita. Ano po pagkakaiba? Lahat tayo mamamatay. Ang matatalinong tao, sayang naman ang buhay ko kung mamamatay ako at makakalimutan lang ako. Maraming magagaling na politiko, nakalimutan lang. Pero si Tatay Digong, hindi na po yan makakalimutan. Lalo na kung madeded siya ron sa dahig. Uuwi natin yan na hero. Iuuwi ng mga anak niya yan, sasalubong. Kay Tatay Digong, milyon-milyong Pilipinong nag-iiyakan. Pasensya na kayo, medyo parang nagsasalita ko kasi from historical point of view. Pwedeng mangyari yan. Siyempre masakit yun, hindi nyo kaya. Bakit ka nagsasalita ng ganyan badong? Pero si Tatay Digong hindi naman siya normal mag-isip eh. Pwede po siyang mamatay sa katandaan tapos wala lang. Gusto nyo ba yun? May chance ka na maging bayani? Natansya na ni Digong yan. Sa tingin nyo ba yung mga pronouncement niya? Ano ba mga pronouncement ni Digong tungkol? Di ba? Sagot ko kayo lahat. Ako magpapakulong. Eto na yun. Eto na yung chance na yan. Chance niya maging bayani. Conscious hero ka. Pag conscious hero ka, yayakapin niya. Tayo wala tayong chance eh. Tatanda tayo lahat. Makakalimutan tayo ng mga mamamayan. Pero si Digong, may chance ako na maging hero. 50 years in the future. 100 years in the future. Pag-aaralan pa rin siya. Deads na sila BP Sara, sila Pulong, si Katie. Pero yung tatay nila, pinag-aaralan pa rin sa history ng Pilipinas. 100 years after. Yan yung mga conscious hero ka. Di ba? Kaya, kulang kayo lahat. Lahat yan. Tanggap na yan. Nakita nyo ba yung mga anak ni Tatay Digong na pag dumalaw sa kanya, paglabas ay umiiyak? Wala. Paglabas nila, bumabanat sila. Kung yung mga anak nga, tinanggap na yung ganong sitwasyon eh. Huwag kayong maniwala rin kay Montulfo na
ginagamit ni BP Sara. Noon daw, sabi, di ba may sinabi si Montulfo, noon daw hindi naman sumusunod yan sa BP Sara. Correct. Inamin naman ni BP Sara yan. Kailan sila naging close, mga buong pamilya? Ngayon, na nakakulong na si Tatay Digong. Di ba? Inamin niya yan na ngayon kami naging close. Lahat. Kung ang gagawin natin, kampihan siya ng ICC, makabalik dito sa Pilipinas, tapos may sakit, mamamatay lang siya sa sakit. Pangit ng ending. Mas gusto ko yung ending na uuwi siya na sasalubungin natin na nag-iiyakan ng milyong-milyong Pilipino. Mula airport ng Naiya hanggang kung saan makarating yung dami ng tao. Yan ang sasalubong kay Tatay Digong. Tayo hindi na natin makakalimutan si Tatay Digong. Ang sinasabi ko, yung mga hindi pa buhay ngayon, yung mga ipapanganak pa lang 25 years in the future, pag-aaralan nila sa history books si Tatay Digong. Na trinidor siya ng mga Pilipino, dinala, pinakulong sa ibang bansa. Namatay na nagdurusa. Pinarusahan natin. Ang tanging kasalanan ay minahal ang mga Pilipino. Iniligtas sa kuko ng droga. Pandemya. Niligtas tayo sa pandemya. Kaya kapit lang mga kapatid, tayong mga Duterte supporters, tayo ang nasa tama. Huwag kayong papadala sa mga napapanood nyo sa media, nababasa nyo sa media. Kayo na patuloy na sumusuporta kay Tatay Digong, tayo ang nasa tama, hindi yung kabaliktaran. Minsan kinu-questionan nyo na sarili nyo, di ba? Sawa na ako. Ayoko na manood ng mga political vlogger. Pero ang isipin nyo po, kayo ang nasa tama. Eto, history po to. Makukwento nyo sa mga apo nyo. Apo! Makukwento nyo sa mga apo nyo na tama kayo ng sinuportahan. Kasi pwede kang mamili. Pwede kang sumuporta sa mga magnanakaw. O pwede kang sumuporta sa mga pinagbibintangan ng mga demonyo. Pero sa totoo lang, sila po, mahal na mahal ng tao sa mga Duterte. Wala po yan. Alam nyo po, eto sasabihin ko sa inyo nung panahon po ni Cory, o tapos yung mga sumunod kay Cory, lahat gusto ipangalan kay Ninoy. Ninoy Aquino International Airport, yung dating Parks and Wildlife, Ninoy Aquino Parks and Wildlife, yung Rizal Memorial Coliseum, ginawang Ninoy Aquino Stadium, yung mga highway, Ninoy Aquino Highway. Ngayon, may kumikilala pa ba kay Ninoy? Kada Ninoy Aquino Day. Bakit holiday ito? Yun ang tanong ng mga tao. Ano ba nagawa ni Ninoy? Kino-question na. Lalo na yan, balang araw pag wala na yan. Ngayon pa lang nga kino-question na natin bakit may museum, bakit kinikilala yung tao na yan. Huwag niyong problemahin yung pansamantala. Alam niyo po, ang history, hindi yan nagpapasya yung ngayon. Pagpapasyahan ka ngayon, hindi. Kung nung panahon ni Cory, nagpasya ang mga tao, greatest hero ng Pilipinas si Cory. Wala nang bukang bibig nun kundi Cory. Naiiyak-iyak pang mga Pilipino pag tinutugtog yung magkaisa. Hindi po nagpapasya yung history yung ngayon, yung habang nagaganap.
Kinakailangan mo may perspective, kinakailangan kang lumayo. Yan po ang natutunan ko doon po sa pinakamagaling natin na historian si Agoncillo. Tinatanong siya, bakit hindi po kayo nagsusulat nung People Power noong 1986? Tinatanong siya nung mga 1986, 1987, 1988, mga ganun. In order for you to write history, kinakailangan may perspective ka. Nakalayo ka na sa event bago mo siya maisulat ng objective. Kasi nung 1986, 87, 88 hanggang 90s, ano tayo yung talagang EDSA, wow, galing natin. Tayo ang galing-galing ng Pilipino. Bilib na bilib tayo sa sarili natin nun. Tayo nun di ba? EDSA. O ngayon, sino pa kumikilala sa EDSA? Kinakailangan mo magkaroon ka muna ng perspective para mo matukoy kung gaano kahalaga. 100 years from now, kung yung mga nangyayari ngayon, pinag-uusapan pa, importante. Halimbawa, yung pagkamatay ni Rizal, pinag-uusapan pa rin natin hanggang ngayon. Di ba? Yung pagtatatag ng katipunan ni Bonifacio, pinag-uusapan pa rin natin hanggang ngayon. Dakilang bayani pa rin sila. Pero alam nyo ba na sa mga bayani, si Emilio Aguinaldo lang ang lumaban na sa Kastila, lumaban pa sa Amerikano? Imagine, dalawa yung nilabanan niya, sila Rizal at Bonifacio, Kastila lang Tigok na kagad Pero bakit hindi siya kasing, wala siyang national event, hindi sineselebrate, walang Emilio Aguinaldo Day sa buong Pilipinas na sineselebrate. Di ba? May problema si Emilio Aguinaldo. Na i-reveal natin yan sa historical channel ko balang araw.